Ang amoy ng ginisang bawang at sibuyas ay nanunuot sa bawat sulok ng lumang bahay, nakikipaghalubilo sa maalinsangang hangin ng hapon. Sa kusina, pinunasan ni Lourdes ang pawis na namumuo sa kanyang noo gamit ang laylayan ng kanyang kupasing duster. Sa edad na 62 ang bawat paggalaw ng kanyang mga kasukasuan ay may kaakibat ng kirot, ngunit binaliwala niya ito. Espesyal ang araw na ito, kaarawan ng kanyang nag-iisang anak na si Carlo, at ginugol niya ang buong umaga sa paghahanda ng paborito nitong kare-kare at lechon kawali. Nang ihain niya ang umuusok na bandehado sa gitna ng hapagkainan na yari sa lumang mahogani, umasa siyang makikita ang ningning sa mga mata ng kanyang anak. Inaasahan niya ang isang mainit na pasasalamat o kahit isang simpleng ngiti. Ngunit paglabas niya mula sa kusina, isang malamig at tahimik na paligid ang sumalubong sa kanya. Si Carlo ay nakayuko mariing nakatitig sa screen ng kanyang cellphone at mabilis na nag-unahan ang mga daliri sa pag-type. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo ang kanyang manugang na si Desiree. Suot nito ang isang mamahaling bestida na tila hindi bagay sa simpleng hapunan sa loob ng isang lumang bahay, habang panay ang pag-ikot sa hawak nitong baso ng malamig na tubig. Ang paborito niyang apong si Enzo, na 8 taong gulang, ay nakasuot ng malaking headphone at walang pakialam sa mundo habang naglalaro sa kanyang tablet. Walang pumansin sa inihandang piging, wala ni isa mang tumingin sa kanya. Tahimik na umupo si Lourdes sa kabisera. Tiningnan niya ang mga putahing pinaghirapan niya. Ang kulay kahel na sarsa ng kare-kare ay dahan-dahang lumalamig, ngunit mas malamig ang pakiramdam na gumagapang sa kanyang dibdib. Ipinasa niya ang mangkok ng kanin patungo kay Carlo. Isang mahinang paalala ang namutawi sa kanyang mga labi na maaari na silang kumain. Walang ganang kumuha ng pagkain si Carlo. Si Desiree naman ay kumuha lamang ng kapiranggot na gulay at inilagay iyon sa gilid ng kanyang plato, tila nandidiri sa mantika. Humigpit ang hawak ni Lourdes sa kanyang tinidor. Matagal na siyang nagtitimpi sa tuwing bumibisita ang mag-asawa. Madalas pakiramdam niya ay isa lamang siyang kasambahay na pinagbabakasyonan ng mga ito tuwing linggo. Ngunit hindi pa nangangalahati ang kanilang hapunan nang basagin ni Desiree ang katahimikan. Ibinaba ng manugang ang kanyang kubyertos at pinunasan ang mga labing may pulang lipstick gamit ang serbilyeta. Isang matamis, ngunit artipisyal na ngiti ang sumilay sa mukha nito. Tiningnan ni Desiree ang kanyang asawa bago ibinaling ang paningin sa matanda. Ang tinig nito ay biglang naging malambing, isang tono na pamilyar kay Lourdes at laging nagdadala ng kaba sa kanyang dibdib. Sinabi nitong malapit nang pumasok si Enzo sa isang internasyonal na paaralan. Kasunod nito, sinabi rin ni Desiree na nakakita sila ng isang magandang bahay sa isang subdivision sa syudad. Isang bahay na malapit daw sa eskwelahan at may isang malaking kwarto sa ibaba na sadyang inilaan nila para kay Lourdes kapag napagpasyahan na nitong ibenta ang lumang bahay at sumama sa kanila. Nakaramdam ng paghigpit sa kanyang lalamunan si Lourdes. Alam na niya kung saan patungo ang usapang ito. Ito ang 3 beses na ibinukas ni Desiree ang paksa tungkol sa nasabing bahay ngayong buwan. Dahan-dahang ininom ni Lourdes ang kanyang tubig bago sumagot. Ipinaalala niya sa kanyang manugang na kakaretiro lamang niya bilang isang guro. Ang kanyang pensyon ay sapat lamang para sa kanyang pang-araw-araw na gamot at pagkain. Wala siyang malaking halaga upang itulong sa pagbili ng bagong bahay. Nawala ang matamis na ngiti ni Desiree. Kumunot ang noo nito at ang mga mata ay tila naging matalim. Mabilis nitong ipinaliwanag na kulang na lang sila ng 500,000 piso para sa paunang bayad o down payment. Dagdag pa nito, hindi ba, at matagal nang naiipon si Lourdes mula sa mga naiwang pera ng yumaong asawa.
Ang kabang na darama ni Lourdes ay napalitan ng pagkabigla 500,000 piso. Iyon ang kabuuan ng kanyang ipon sa bangko, ang natatanging pananggalang niya laban sa sakit at katandaan. Ang kaisipang ibibigay iyon ng buo ay nagdulot ng lamig sa kanyang mga kamay. Binaling ni Lourdes ang kanyang nagmamakaawang paningin sa kanyang anak. Umaasa siyang ipagtatanggol siya nito na sasabihin nitong huwag nang pilitin ng ina, ngunit umiwas ng tingin si Carlo. Patuloy lamang itong naghihiwa ng karne sa kanyang plato na tila bingi sa hinihingi ng kanyang asawa. Nang mapansin ni Carlo ang matagal na pagtitig ng kanyang ina, nag-angat ito ng mukha. Ginamit nito ang paboritong panandata ng mga anak na Pilipino, ang konsensya. Sa isang mababa at nag-aalinlangang boses, sinabi ni Carlo na para iyon sa kinabukasan ng apo nito. Ipinaalala rin niya kung gaano kalungkot para sa isang matanda ang mag-isang naninirahan sa isang malaking bahay. Iginiit niyang magandang pamumuhunan ang bahay, at kapag nakuha na nila ito, hindi na raw kailanman mag-iisa si Lourdes. Araw-araw nitong makakasama si Enzo at aalagaan nila itong mag-asawa hanggang sa pagtanda. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa pinakamahihina at pinakamalambot na bahagi ng puso ni Lourdes. Ang pangakong hindi siya mag-iisa. Simula nang mamatay ang kanyang asawang si Manuel, 10 taon na ang nakararaan, ang lumang bahay na ito ay naging saksi sa kanyang mga gabi ng pag-iyak at pangungulila. Ang takot na mamatay nang mag-isa ang pinakamabigat na krus na dinadala niya. Tiningnan niya ang kanyang apo na si Enzo, na inosenteng nag-i-scroll sa tablet. Naisip niya ang utang na loob bilang isang ina, ang walang hanggang obligasyon na ibigay ang lahat para sa anak kahit paikasaid ng sariling kaluluwa. Isang mapait na katotohanan sa kultura ng kanilang pamilya, na ang magulang ang laging nagpaparaya. Isang malalim at mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Lourdes. Tumango siya. Agad na nagliwanag ang mukha ni Desiree. Ang mga mata nito ay nagkislapan na parang nakakita ng ginto. Mabilis itong nagmungkahi na mas mabuting ilipat na agad ang pera sa bank account ni Carlo ngayon din para mailakad na nila ang mga papeles bukas ng umaga. Ang pagmamadali sa boses ng manugang ay tila isang utos na hindi maaaring tanggihan. Sa nanginginig na mga daliri, inabot ni Lourdes ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ang aplikasyon ng bangko. Habang tinitingnan niya ang 6 na digit na numero na sumisimbolo sa kanyang buong buhay na pagbabanat ng buto, nakaramdam siya ng isang saglit na pag-aalinlangan. Iyon ang kanyang seguridad. Iyon ang kanyang kalayaan. Ngunit nang makita niya ang nakangiting mukha ng kanyang anak na nag-aabang na wala ang kanyang mga pagdududa, inilagay niya ang halagang 500,000 piso. Pinindot niya ang buton ng kumpirmasyon. Lumabas ang isang luntiang abiso sa screen na nagpapatunay na matagumpay ang paglipat ng pera. Halos kasabay nito umilaw ang screen ng cellphone ni Carlo sa ibabaw ng mesa, nagpapakita ng notification mula sa bangko. Agad na nagbago ang ihip ng hangin sa hapagkainan. Biglang tumayo si Desiree at kinuha ang mangkok ng kare-kare, masayang naglagay ng maraming laman sa plato ni Lourdes. Ang kanyang boses ay tila pulot sa tamis na guutos sa ina na kumain ng marami dahil nag-abala ito sa pagluluto. Nakatingin lamang si Lourdes sa pagbabagong anyo ng kanyang manugang. Ang pagkain sa kanyang bibig ay parang naging buhangin. Wala itong lasa, kundi kapaitan ng isang transaksyong pinilit. Ilang sandali pa umilaw muli ang cellphone ni Carlo. Sa pagkakataong ito ay may tumatawag. Tiningnan ng anak ang screen at nagpaalam na mula sa opisina ang tawag. Tumayo ito at nagmamadaling naglakad patungo sa balkonahe, iniwan ang malamig nitong pagkain. Tumayo na rin si Desiree, nagdahilang kukuha ng karagdagang inumin sa kusina.
Naiwan si Lourdes sa mesa kasama ang apong hindi man lang siya matingnan. Naisip ni Lourdes na i-forward ang resibo ng transaksyon kay Carlo para mayroon itong opisyal na kopya. Binuksan niya ang kanyang messaging app at pinindot ang pangalan ng anak. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakamali ng kanyang nanginginig at malabong paningin ang napindot niya ay ang buton ng tawag. Nakita niyang nagring ito. Bago pa man niya mapindot ang end button, sinagot agad ito sa kabilang linya. Akmang magsasalita sana si Lourdes upang magpaumanhin sa maling pagpindot nang mapansin niyang walang nagsasalita sa kabilang dulo, bagkus ay nakakarinig siya ng pagkaluskos ng tela. Tila nasagot ni Carlo ang tawag ng hindi sinasadya habang isinilid nito ang telepono sa bulsa ng pantalon at hindi namalayan na bukas ang linya. Pinindot ni Lourdes ang loudspeaker function dahil mahina ang pandinig niya. Aakma na sana siyang ibaba ang linya, ngunit isang pamilyar at matinis na boses ang umalingaw-ngaw mula sa speaker ng kanyang cellphone. Boses iyon ng kanyang manugang. Nasa loob na pala ng balkonahe si Desiree, kasunod si Carlo, at ang mga salitang lumabas sa speaker ng telepono ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Lourdes. Nagtanong ang boses ni Desiree kung pumasok na ang pera. Sinagot naman iyon ni Carlo nang may tono ng pagyayabang na matagumpay niyang nakuha ang buong halaga mula sa matanda nang walang kahirap-hirap. Nanigas ang buong katawan ni Lourdes sa kanyang kinauupuan. Ang matanda, iyon ang tawag sa kanya ng sarili niyang anak kapag nakatalikod siya. Patuloy na umagos ang usapan mula sa telepono, walang kamalay-malay ang mag-asawa na naririnig ng ina ang bawat salita, bawat halakhak na puno ng pangungutya na unti-unting pumupunit sa kaluluwa ng isang inang walang itinira para sa sarili. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong hapagkainan, maliban sa mahina ngunit malinaw na boses na nagmumula sa speaker ng cellphone ni Lourdes. Pikit mata siyang nakaupo, hindi makahinga, habang ang mga salitang lumalabas mula sa makabagong teknolohiya ay unti-unting pumupunit sa manipis na balat ng kanyang inang puso. Sa kabilang dulo ng linya mula sa madilim na bahagi ng balkonahe, narinig ni Lourdes ang boses ng kanyang manugang. Puno ng galak at pagmamalaki si Desiree nang kumpirmahin ito na pumasok na ang 500,000 piso sa kanilang account. Walang bahid ng pasasalamat ang tono nito, kundi isang masidhing pagdiriwang na tila ba nakapanloko sila ng isang mangmang na biktima. Isang mapanuyang papuri ang ibinigay ni Desiree sa asawa. Sinabi nitong napakahusay umarte ni Carlo, na tila pang pelikula ang ginawa nitong pag-iyak at pagmamakaawa kanina sa hapagkainan. Puno ng pagyayabang ang naging tugon ni Carlo. Ipinagmalaki ng anak na kabisadong-kabisado na niya ang kahinaan ng kanyang ina. Sinabi nitong madali lamang paikuti ng matanda kapag ginamit na ang pangalan ng apo at ang pangarap nitong hindi mamatay ng nag-iisa. Ayon kay Carlo, ang kanyang ina ay labis na nagpapadala sa awa at utang na loob, kaya hindi na nito naisipang mag-usisa pa tungkol sa mga pekeng papeles ng bahay na kanilang inimbento. Naramdaman ni Lourdes na tila pinipiga ang kanyang puso ng isang kamay na gawa sa yelo. Ang bawat salita ng kanyang anak ay kasing talim ng punyal na ibinabaon sa kanyang likuran. Nagpatuloy ang usapan sa kabilang linya. Masiglang ipinaalala ni Desiree na kailangan na nilang tawagan ang travel agency bukas ng umaga. Ang buong halaga palang nakuha nila ay gagamiting hindi para sa edukasyon ni Enzo at lalong hindi para sa isang bagong bahay. Gagamitin nila ang lahat ng ipon ni Lourdes upang bayaran ng buo ang isang marangyang bakasyon sa Maldives. Masayang inilarawan ni Desiree ang isang mamahaling villa na nakatayo sa ibabaw ng asul na dagat, kung saan bawat gabi ay nagkakahalaga ng libo-libong piso, isang bakasyon
na matagal na raw nilang nararapat na maranasan dahil sa labis na pagod sa trabaho. Hindi makapaniwala si Lourdes sa kanyang naririnig. Ang 500,000 piso na iyon ay bunga ng 30 taon niyang pagtuturo. Iyon ang mga araw na pinilit niyang pumasok sa eskwelahan kahit masama ang kanyang pakiramdam. Ang mga gabing nagtahi siya ng mga uniforme para makatipid at ang mga taon na hindi siya bumili ng bagong damit para sa sarili mabigyan lamang ng magandang kinabukasan si Carlo. Lahat ng iyon ay napunta lamang sa isang luhong bakasyon para sa 2 taong walang pakialam sa kanyang paghihirap. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay hindi pa natatapos. Malamig at walang pusong idinagdag ni Desiree na hindi na dapat kaawaan ng matanda. Ipiniit ng manugang na ang lahat ng yaman at ari-arian ni Lourdes ay sa kanila rin naman mapupunta sa huli kapag binawian na ito ng buhay. May halong inis nitong sinabi na bakit pa nila kailangang hintayin ang araw ng pagkamatay nito kung maaari naman nilang simulan ng gastusin ang pera ngayon. Tinawag pa ni Desiree na isang inutil at walang pakinabang na matanda si Lourdes, na ang tanging silbi na lamang daw ay ang maging tagapagbigay ng pera sa kanilang pamilya. Umaasa si Lourdes sa isang himala. Umaasa siyang sasawayin ni Carlo ang asawa nito. Umaasa siyang ipagtatanggol siya ng anak na inaruga niya mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Ngunit isang mapait na pagsang-ayon ang narinig niya mula sa sarili niyang kadugo. Sinabi ni Carlo na tama ang asawa nito. Dagdag pa ng anak kung mananatili lamang ang pera sa bangko ng kanyang ina, mauubos lamang daw iyon sa mga walang kwentang gamot at pampaospital. Mas mabuti raw na pakinabangan na nila ito ngayon, habang bata pa sila kaysa mabulok lamang ang pera sa kamay ng isang matandang naghihintay na lamang ng kamatayan. Para kay Lourdes, huminto ang pag-inog ng mundo. Nawala ang kulay ng paligid. Ang mga alaala ng isang batang Carlo na tumatakbo palapit sa kanya na nangangakong aalagaan siya pagtanda ay unti-unting naging abo sa kanyang isipan. Pinalaki niya ang isang halimaw na nagkukubli sa anyo ng isang pamilya. Isang matinding paninikip ng dibdib ang sumalakay sa kanya. Pilit niyang hinabol ang kanyang hininga, ngunit tila ninakaw ang lahat ng hangin sa loob ng silid. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa maiinit na luhang nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga kulubot na pisngi. Kailangan niyang uminom. Kailangan niyang pakalmahin ang kanyang sarili bago siya tuluyang bumagsak. Sa nanginginig na mga daliri, inabot ni Lourdes ang makapal na basong salamin na puno ng malamig na tubig sa gitna ng mesa. Subalit, nanginig ng husto ang kanyang buong katawan. Bago pa man niya mailapit ang baso sa kanyang mga labi, dumulas ito mula sa kanyang mahinang pagkakapit. Isang matalim at basag na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong kusina nang bumagsak ang baso sa matigas na sahig. Nagkadurog-durog ang salamin sa daan-daang maliliit na piraso, tumalsik sa ibabaw ng lumang tiles at ang malamig na tubig ay kumalat sa kanyang paanan. Kasing wasak ng basong iyon ang dalisay na pagmamahal at tiwala na inialay niya sa kanyang pamilya. Sa kabilang dulo ng mesa, bahagyang nag-angat ng tingin ang kanyang apong si Enzo. Inalis ang isang bahagi ng headphone bago tuluyang nagkibit balikat at ibinalik ang atensyon sa nilalaro nito sa tablet. Walang pakialam, walang pag-aalala. Mabilis na gumalaw ang mga nanginginig na daliri ni Lourdes upang pindutin ang end button sa screen ng kanyang cellphone. Naputol ang tawag. Bumalik ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kabahayan. Ilang sandali pa, narinig niya ang mga yabag mula sa balkonahe. Papasok na ang mag-asawa marahil ay narinig ang ingay ng nabasag na baso. Mabilis na ipinasok ni Lourdes ang cellphone sa bulsa ng kanyang duster.
Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang panginginig ng kanyang mga kamay, subalit ang pamumula ng kanyang mga mata at ang sakit sa kanyang dibdib ay hindi maitatago. Bumulaga ang nakangiting mukha ni Desiree mula sa pasilyo, na agad na napalitan ng huwad na pag-aalala nang makita ang nagkalat na bubog sa sahig. Lumapit ang manugang na may boses na tila maamong tupa, nagtatanong kung ano ang nangyari at kung nasugatan ba ang matanda. Sumunod si Carlo may kunot sa noo at nag-alok na kukuha ng walis upang linisin ang kalat ng ina. Tiningnan ni Lourdes ang kanyang anak at manugang. Tinitigan niya ang mga mukhang ito na kanina lamang ay tumatawa sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Ang maamong boses na ginagamit ngayon ni Desiree ay nakakapandiri. Ang pag-aalalang ipinapakita ni Carlo ay isang nakakasuyang palabas. Pakiramdam ni Lourdes ay malulunod siya sa loob ng sarili niyang pamamahay. Ang hangin ay amoy kasinungalingan, amoy pagtataksil. Hindi siya sumagot. Hindi siya umimik ni isang salita. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti ay parang gawa sa tinggam mabigat at walang lakas. Pilit niyang inihakbang ang kanyang mga paa palayo sa mesa, maingat na iniwasan ang mga bubog at naglakad patungo sa pintuan ng bahay. Nagulat si Carlos sa inasal ng ina. Tinawag niya ito, nagtatanong kung saan ito pupunta sa ganitong oras ng gabi at hindi pa sila tapos kumain. Sumunod din ang patanong na boses ni Desiree, nagkukunwaring nag-aalala sa kaligtasan ng matanda. Hindi lumingon si Lourdes. Hindi niya kayang tingnan ang mga demonyong nag-aanyong anghel sa kanyang harapan. Nais lamang niyang tumakas. Nais niyang makawala sa rehas ng pagmamahal na naging instrumento upang siya ay abusuhin. Binuksan niya ang mabigat na pintuan na yari sa kahoy. Sumalubong sa kanya ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Humakbang siya palabas ng bahay, pababa sa makitid na kalsada na tanging mga poste ng ilaw lamang ang nagbibigay ng liwanag. Mula sa likuran, narinig niya ang tawag ni Carlo na nagpapanggap na nag-aalala, ngunit hindi na siya huminto. Patuloy siyang naglakad ng walang tiyak na destinasyon. Kasabay ng bawat hakbang ay ang tahimik na pag-agos ng kanyang mga luha na hindi na niya pinigilan. Nilamon ng makapal na kadiliman ng gabi ang kanyang maliit at nakukubakob na bulto, iniiwan ng huwad na pamilyang umubos sa kanyang lakas at kaluluwa. Hindi na nagawang ipikit ni Lourdes ang kanyang mga mata ng gabing iyon. Nakaupo lamang siya sa gilid ng kanyang kama na babalot ng dilim habang ang mga narinig na salita mula sa kanyang telepono ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Ubos na ang kanyang mga luha. Ang natira na lamang sa kanyang dibdib ay isang malamig at mabigat na bato ng pighati na unti-unting nagiging galit. Nang sumilip ang unang sinag ng araw sa kanyang bintana, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa 500,000 pisong ninakaw sa kanya sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang pamana. Isang kwintas na yari sa mga tunay na perlas na may nakakabit na antigong gintong krus mula pa noong panahon ng mga Kastila. Iyon ang kaisa-isang alahas na iniwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Higit sa ginto, dala nito ang kasaysayan at dangal ng kanilang pamilya. Ibinigay niya ang kwintas na iyon kay Desiree noong araw ng kasal nito at ni Carlo bilang sagisag ng pagtanggap at pag-asa na papahalagahan ng manugang ang kanilang angkan. Ngunit kung nagawa nilang pagtawanan ang paghihirap niya, ano pa kaya ang maaari nilang gawin sa isang lumang alahas? Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang buong katawan. Walang pag-aalinlangang tumayo si Lourdes. Hindi na siya nag-abala pang magpalit ng magandang damit. Suot ang isang simpleng pantalon at kupasing blusa, lumabas siya ng bahay at pumara ng taxi patungo sa inuupahang bahay ni na Carlo sa isang sikat na subdivision.
Pagdating niya roon, napansin niyang bahagyang nakabukas ang mataas na gate na bakal. Marahil ay naiwang bukas ng kasambahay nang magtapon ito ng basura. Tahimik na humakbang si Lourdes papasok sa bakuran. Wala siyang balak manggulat, ngunit nang malapit na siya sa nakabukas na pintuan ng sala, nakarinig siya ng mga boses na nagpatigil sa kanyang mga paa. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita niya si Desiree na nakaupo sa malambot na sofa. Kaharap nito ang isang lalaking may edad na may suot na salamin sa mata at may hawak na isang maliit na magnifying glass. Sa ibabaw ng glass center table, nakapatong ang isang pamilyar na pulang kahon na yari sa pelus. Bukas ang kahon. Sa loob nito ay kumikinang ang kwintas na perlas ng kanyang ina. Narinig ni Lourdes ang malamlam na boses ng lalaki na nagsasabing maganda ang kalidad ng mga perlas, ngunit dahil luma na raw ang disenyo at hindi na uso, babaratin niya ang presyo nito. Isang mahinang paghalakhak ang pinakawala ni Desiree bago ito sumagot. Sa tono nitong walang pakialam, sinabi niyang kunin na ng lalaki ang alahas sa halagang 70,000 piso. Dagdag pa ng manugang nagmamadali siyang magkapera dahil kailangan na niyang magbayad para sa isang limitadong edisyon ng mamahaling bag bago sila lumipad patungong Maldives. Tinawag pa nitong isang mabigat at baduy na palamuti ang kwintas na matagal na raw niyang gustong itapon mula sa kanyang aparador. Parang may isang matalim na sibat na tumusok sa lalamunan ni Lourdes. Ang alahas na iningatan ng kanyang ina sa buong buhay nito, ang pamanang ibinigay niya ng buong puso, ay ipinagpapalit lamang ng kanyang manugang sa isang pirasong bag. Wala itong halaga kay Desiree kundi isang gamit na pwedeng isanla para sa pansariling luho. Hindi na nakapagtimpi ang matanda. Nag-init ang kanyang dugo, tinunaw ang natitirang lamig ng kanyang pagdadalamhati. Isang mabigat na hakbang ang ginawa ni Lourdes papasok sa sala. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay kumuha sa atensyon ng 2 taong nag-uusap. Nang mag-angat ng paningin si Desiree, nanlaki ang mga mata nito. Nawala ang kulay sa mukha ng manugang nang makita ang ina ng kanyang asawa na nakatayo sa harapan nila, may mga matang nag-aapoy sa galit at pagkadismaya. Bago pa man makapagsalita si Desiree, mabilis na lumapit si Lourdes sa mesa. Gamit ang kanyang nanginginig ngunit mabilis na mga kamay, hinablot niya ang pulang kahon ng pelus mula sa ibabaw ng salamin at isinara ito nang mahigpit, itinatago ang perlas pabalik sa dilim. Gulat na napatayo ang lalaking negosyante, hindi alam kung ano ang gagawin. Nabawi ni Desiree ang kanyang boses at inis na tiningnan ang matanda. Tinanong nito kung ano ang ginagawa ni Lourdes at paano ito nakapasok ng walang pasabi sa loob ng kanilang bahay. Idinagdag pa nitong nakakahiya ang inaasal ng matanda sa harap ng kanilang bisita. Tinitigan ni Lourdes si Desiree mula ulo hanggang paa. Nakita niya ang kapalaluan, ang kasakiman, at ang kawalan ng utang na loob na nagkukubli sa ilalim ng mamahaling pampaganda nito. Sa ibabaw ng mesa may isang malaking baso na puno ng malamig na tubig at mga tipak ng yelo na inihanda para sa bisita. Walang anumang pag-aalinlangan, inabot ni Lourdes ang baso. Humigpit ang kanyang hawak dito, at sa isang mabilis na pag-imbay ng kanyang braso, isinaboy niya ang buong nilalaman nito ng direkta sa mukha ng kanyang manugang. Ang malamig na tubig ay malakas na sumalpok sa pisngi ni Desiree. Tumulo ang yelo at tubig mula sa maayos nitong buhok, gumapang pababa sa mukha nitong kinapapanigan ng makapal na makeup hanggang sa mabasa ang suot nitong mamahaling blusa. Isang matinis na tili ng pagkagulat at galit ang lumabas sa bibig ni Desiree habang pilit nitong pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay. Napatakip ng bibig ang negosyante. Sa sobrang gulat, tuluyang umurong palayo upang hindi madamay sa sigalot. Sa gitna ng ingay, mabilis na bumukas ang pinto ng master's bedroom. Lumabas si Carlo, magulo ang buhok,
at tila kagigising lamang may suot na sando at pajama. Nang makita niya ang kanyang asawang basang-basa at nanginginig sa galit at ang kanyang inang matapang na nakatayo hawak ang pulang kahon, agad siyang tumakbo palapit. Tinanong ni Carlo kung ano ang nangyayari habang sinusubukang alalayan ang kanyang asawa. Tiningnan niya si Lourdes at sa isang nagrereklamong boses, sinabihan niya ang ina na huminahon dahil baka atakihin ito sa puso, sabay akay sa braso ng matanda upang ilayo ito kay Desiree. Ngunit hindi na ito ang kahina-hinaang inang nagmamakaawa ng atensyon kagabi. Mariing iniwaksi ni Lourdes ang braso ng kanyang anak nang may buong lakas dahilan upang mapaatras si Carlo. Tinitigan niya ang lalaking iniluwal niya, ang lalaking pinag-alaya niya ng kanyang pawis, at nakita niya ang isang taong hindi niya nakilala. Tinuro ni Lourdes ang basang-basang si Desiree. Sa isang malamig buo at matalim na boses, ipinag-utos niya sa kanyang anak na huwag siyang hawakan. Sinabi niya sa harapan nilang lahat na narinig niya ang usapan kagabi. Narinig niya ang tungkol sa Maldives. Narinig niya ang plano nilang hintayin siyang mamatay para makuha ang kanyang mga ari-arian at narinig niya ang pangungutya sa kanya bilang isang walang kwentang matanda. Naniga si Carlo. Bumagsak ang kanyang mga balikat at tuluyang umurong ang kanyang dila. Ang asul na kulay ng takot ay bumalot sa kanyang mukha habang tinitingnan niya ang kanyang ina. Pati si Desiree ay biglang tumigil sa pag-iyak na patanga at hindi makapaniwalang nabuking ang kanilang lihim na kasamaan. Dahil sa matinding hiya, dahan-dahang naglakad palabas ng pinto ang lalaking negosyante, hindi na nagpaalam upang takasan ang nakakapasong tensyon sa loob ng silid. Hinarap muli ni Lourdes ang mag-asawa. Itinaas niya ang pulang kahon na naglalaman ng kwintas. Ipinahayag niya ng malinaw na ang pamanang ito ay para lamang sa mga taong marunong lumingon sa pinanggalingan. Hindi ito nararapat na dumapo sa leeg ng isang babaeng nabubuhay sa panlilinlang at lalong hindi nararapat na mapunta sa isang pamilyang itinuturing siyang pabigat. Bago pa man makapagsalita si Carlo, upang magpaliwanag o gumawa ng panibagong kasinungalingan, nag-iwan ng huling babala si Lourdes. Mula sa araw na iyon, pinutol niya ang anumang tulong na nagmumula sa kanyang bulsa. Wala na silang makukuhang kahit isang kusing mula sa kanya. Binayaran na niya ang lahat ng utang na loob bilang isang ina. Ngayon sila na ang bahalang magdusa sa sarili nilang kasakiman. Tinalikuran niya ang mag-asawang naiwang nakatayo na parang mga estatwa ng kahihiyan. Naglakad si Lourdes palabas ng bahay na may tuwid na likod at nakataas na noo. Hindi na siya umiyak, wala na siyang luhang isasayang. Pagdating sa kanyang sariling lumang bahay, mabigat at sunod-sunod ang paghinga ni Lourdes nang isara niya ang bakal na gate. Pinihit niya ang susi hanggang sa marinig niya ang tunog ng pagkakandado. Pumasok siya sa loob, binuksan ang kanyang lumang aparador at inilabas ang isang malaking brown envelope mula sa pinakasulok nito. Ibinuhos niya ang nilalaman ng envelope sa ibabaw ng kanyang kama. Kumalat ang mga titulo ng lupa at mga papeles ng seguro at ang kanyang mga bank books. Tiningnan niya ang mga ito ng may bagong determinasyon. Kung gusto nilang maghintay na mamatay siya para nakawin ang kanyang pinaghirapan, sisiguraduhin niyang pagdating ng araw na iyon, wala silang makikitang kahit ano kundi alikabok at hangin. Ang digmaan ay kalilitaw pa lamang at sa pagkakataong ito hindi na siya magpapatalo sa ngalan ng mapanlinlang na dugo at pamilya. Malamig ang hanging sumalubong kay Lourdes nang itulak niya ang mabigat na pintuang salamin ng isang kilalang law office sa sentro ng syudad. Ang umaga ay kabubuka pa lamang at ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na nakakapaso, ngunit ang pakiwari niya ay nasa gitna siya ng isang matinding laban. Wala nang bakas ng pagluha sa kanyang mga mata. Ang pamamaga nito kagabi ay napalitan ng isang matapang at malamig na paningin
na hindi kailanman nakita ng sinuman mula sa kanya. Paglapit niya sa reception desk, tahimik siyang naghintay hanggang sa papasukin siya sa pribadong opisina ni Attorney Ramirez, isang batikang abogado na kilala sa pag-aayos ng mga gusot sa pamilya at ari-arian. Pag-upo ni Lourdes sa tapat ng malapad na mesang gawa, sa makapal na kahoy inilapag niya ang malaking brown envelope. Dahan-dahan niya itong binuksan at inilabas ang titulo ng kanyang bahay at lupa, gayon din ang kanyang mga bank book. Tiningnan ng abogado ang mga dokumento bago ibinaling ang paningin sa matanda, nagtatanong kung ano ang nais nitong mangyari. Sa isang kalmadong boses na walang kahit anong panginginig, ipinahayag ni Lourdes ang kanyang layunin. Nais niyang ilipat ang buong pagmamay-ari ng kanyang bahay at lupa sa lokal na diocese ng kanilang probinsya upang gawing bahay ampunan o pasilidad para sa mga inabandonang matatanda. Nais niyang gawin ito habang siya ay nabubuhay pa. Napakunot ang noo ni Attorney Ramirez. Ipinaliwanag ng abogado ng may paggalang na ayon sa batas ng Pilipinas, ang isang lehitimong anak na katulad ni Carlo ay may karapatan sa sapilitang mana o legitime. Hindi maaaring tuluyang alisan ng pamana ang anak sa pamamagitan lamang ng isang simpleng huling habilin, maliban na lamang kung dadaan sa mahaba at masalimuot na proseso ng legal na pagtatakwil sa korte. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lourdes. Puno iyon ng kapaitan, ngunit may kasamang malinaw na pag-unawa. Sumagot siya na hindi niya kailangang dumaan sa korte para itakwil ang anak. Ipinag-utos niyang gawa ng kasulatan ang pagbibigay ng bahay sa simbahan bilang isang donasyon na epektibo na ngayon, ngunit may kalakip na kondisyon na hawak niya ang karapatang manirahan doon hanggang sa kanyang huling hininga. Napatango ang abogado, unti-unting nakikita ang talas ng isip ng ginang. Ang tawag doon ay usufruct, isang legal na hakbang upang masiguro ni Lourdes ang kanyang tirahan habang inaalisan ng karapatang umangkin ang kanyang anak matapos siyang pumanaw. Tungkol naman sa kanyang mga naipong pera, inatasan niya ang abogado na ilipat ang malaking bahagi nito sa isang pribadong trust fund na magbibigay ng scholarship sa mga mahihirap na mag-aaral ng nursing. Bago matapos ang kanilang pag-uusap, may isang huling kahilingan si Lourdes. Ipinag-utos niyang mag-iwan ng eksaktong 10,000 piso sa isang hiwalay na bank account na nakapangalan sa kanya. Sinabi niyang, iyon na lamang ang tanging matitira sa kanyang pangalan pagdating ng araw na siya ay bawian ng buhay. Kung ipipilit ni Carlo ang karapatan nito bilang tagapagmana, ang 10,000 pisong iyon ang magiging kabuuan ng makukuha nitong mana, isang halagang halos hindi sapat upang ipambili ng kabaong isang malinaw na sampal at pamana ng pagkasuklam. Walang nagawa ang abogado kundi sumunod at ihanda ang mga papyeles. Pinanood ni Lourdes ang pagpirma at paglalagay ng opisyal na selyo sa mga dokumento. Sa bawat pagdikit ng tinta sa papel, pakiramdam niya ay isang mabigat na tanikala ang unti-unting nakakalas sa kanyang mga paanan. Nang lumabas siya ng law office, napansin niyang tila nag-iba ang kulay ng paligid. Ang hangin ay tila mas magaan, mas sariwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, humakbang siya nang hindi iniisip ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa di kalayuan nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan at kapitbahay na si Teresa na nakaupo sa labas ng isang paborito nilang panaderya. Ang amoy ng bagong lutong pandesal at mainit na kapeng barako ay humahalimuyak sa hangin. Kumaway si Teresa nang makita siya at pinaupo siya sa tapat nito. Tinitigan ni Teresa ang mukha ng kaibigan habang humihigop ng kape. Napansin nito na may nagbago kay Lourdes. Nawala ang laging nag-aalalang kulubot sa noo nito at ang mga mata nito ay hindi na malungkot. Sa isang matapang at diretsahang pananalita, tinanong ni Teresa kung ano ang nangyari dahil alam nitong
may malaking unos na dumaan sa buhay ng kaibigan. Hindi nag-atubili si Lourdes. Ikinuwento niya ang lahat, ang narinig niyang usapan sa telepono, ang balak na pagpunta ng mag-asawa sa Maldives gamit ang kanyang pera, ang pagbebenta ng kwintas na perlas, ang pagsaboy niya ng malamig na tubig kay Desiree at ang katatapos lamang niyang pagdalaw sa abogado upang tanggalan ng karapatan si Carlo sa kanyang mga ari-arian. Halos mabilawkan si Teresa sa kanyang iniinom dahil sa gulat at labis na paghanga, hinawakan nito ang kamay ni Lourdes at mariing pinisil. Matagal na raw nitong binabalaan si Lourdes tungkol sa tunay na kulay ng manugang nitong si Desiree at sa pagiging bulag ni Carlo, ngunit noon ay ayaw makinig ng ginang dahil sa bulag na pagmamahal sa anak. Ipinahayag ni Teresa ang kanyang lubos na kagalakan na sa wakas nagising na rin ang kanyang kaibigan mula sa bangungot ng pagpapakamartir. Kinuha ni Teresa ang kanyang bag at may inilabas na isang makulay na papel. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Isa itong imbitasyon at flyer para sa isang programa ng Samahan ng mga Nakatatandang May Sigla, isang organisasyong pinapatakbo ng mga lokal na manggagamot. Ipinaliwanag ni Teresa na isa itong programa kung saan nagtitipon-tipon ang mga retirado at nakatatanda upang matuto ng iba't ibang sining, sumali sa mga klase sa pagsasayaw at magkaroon ng libreng regular na check-up. At ang pinakamasayang bahagi ayon kay Teresa ay ang taunang Cultural Exchange Program kung saan may pagkakataon ang mga miyembro na maglakbay patungo sa ibang bansa tulad ng Japan at Taiwan upang makihalubilo sa iba pang mga nakatatanda. Pilit nitong kinukumbinsi si Lourdes na sumali na gamitin ang natitirang oras at lakas nito para sa sariling kasiyahan at hindi sa pag-aalaga ng ibang tao. Kinuha ni Lourdes ang flyer. Tiningnan niya ang mga nakangiting mukha ng mga matatanda sa larawan na masayang nagtatanim, nagsasayaw at naglalakbay. Muling nanikip ang kanyang lalamunan, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malalim at matagal nang ibinaong pangarap. Palagi niyang nais na makita ang mga sikat na templo sa Japan at maranasan ang taglagas. Ngunit sa bawat pagkakataong may naiipon siya, laging may pangangailangan si Carlo, laging may emergency si Desiree. Naisip niya ang mga taon na ninakaw mula sa kanya sa ngalan ng pamilya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel. Tumingin siya kay Teresa at sa unang pagkakataon, isang tapat at totoong ngiti ang nagliwanag sa kanyang mukha. Isang mahinang tango ang ginawa niya kasabay ng formal na pagsang-ayon na sasama siya sa pagpupulong ng grupo sa Makalawa. Iyon na ang araw na ititigil niya ang pagiging ina ng isang linta at magsisimulang maging amo ng sarili niyang buhay. Ang paggising mula sa isang mahabang ilusyon ay palaging may kasamang matinding hapdi. Madalas ang labis na pagpapakasakit ng isang magulang ay hindi nagbubunga ng pagmamahal na pabalik, kundi nagiging pataba lamang na nagpapalago sa mga linta ng lipunan, mga lintang malayang nakapagtatago sa anino ng salitang kadugo at pamilya. Ang pagiging magkadugo ay hindi isang banal na sumpa na nag-oobliga sa isang ina na maging martir hanggang sa maubos ang kanyang huling patak ng dugo at pawis. Kung minsan ang pinakamalaking pagkakamali ng isang magulang ay ang maniwala na ang kanyang wagas na pag-ibig ay sapat na upang baguhin ang likas na kasakiman ng isang tao. Sa sandaling putulin ang tanikala ng utang na loob mapait man, doon lamang matututunan na ang halaga ng buhay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang isinakripisyo mo para sa iba, kundi sa tapang mong iligtas ang natitirang piraso ng iyong sarili bago ka tuluyang lamunin ng mga taong iyong inaruga. Ang umaga sa tahanan ni Lourdes ay nagsimula ng may pambihirang katahimikan. Matapos ang kanyang pagbisita sa abogado,
Tila gumaan ang timbang ng bawat hiningang kanyang pinakakawalan. Habang nagdidilig ng mga halaman sa kanyang maliit na hardin, pinagmamasdan niya ang mga talulot ng mga rosas na tila nakikiisa sa kanyang panibagong kalayaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Isang marahas na pagyugyog sa bakal na gate ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Ang tunog ng metal na humahampas sa kapwa metal ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada, dahilan upang mapalingon ang ilang mga kapitbahay na nagsisimula pa lamang sa kanilang mga gawaing bahay. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Lourdes ang dalawang pamilyar na bulto sa labas ng gate. Si Carlo ay balisa panay ang kamot sa ulo habang nakatingin sa paligid. Sa tabi nito si Desiree ay nakatayo, nang may kabangisan ang mga kamay ay nakapamewang at sa paanan nila ay nakahilera ang tatlong malalaking maleta. Kasama rin nila ang batang si Enzo, na tila nalilito at nakaupo sa ibabaw ng isa sa mga bag. Dahan-dahang binitawan ni Lourdes ang pandilig. Hindi siya nagmadali. Hinayaan niyang maramdaman ng mag-asawa ang lamig ng kanyang pagtanggap. Nang marating niya ang gate, hindi niya ito binuksan. Nanatili siyang nasa loob ng rehas, nakatingin ng diretso sa kanyang anak. Sa isang boses na puno ng huwad na pagsusumamo nagsalita si Carlo. Sinabi nitong wala na silang matuluyan dahil hindi na nila kayang bayaran ang renta sa kanilang inuupahang bahay. Idinagdag pa nito na mas mabuting magsama-sama na lamang silang lahat sa lumang bahay na ito upang makatipid sa gastusin at upang maalagaan din daw nila ang ina. Alam ni Lourdes ang katotohanan. Alam niyang ang marangyang bakasyong pinaghandaan ng mga ito ang umubos sa kanilang pondo at ngayon ay sinusubukan nilang bawiin ang nawala sa pamamagitan ng pagsakop sa kanyang tirahan. Sumingit si Desiree sa usapan, ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka na pilit nagpapaawa. Ginamit nito ang kanyang huling baraha si Enzo. Sinabi nitong hindi ba at mahal ni Lourdes ang kanyang apo. Paano raw itong lalaki nang maayos kung palipat-lipat sila ng tirahan, iginiit pa ng manugang na bilang lola tungkulin ni Lourdes na magbigay ng bubong para sa bata. Tiningnan ni Lourdes ang kanyang apo. Mahal niya ang bata, ngunit alam niyang ginagamit lamang ito bilang isang kasangkapan upang makuha ang kanyang ari-arian. Sa isang mahinahon ngunit matatag na boses sinagot niya ang mag-asawa. Sinabi niyang may sapat silang lakas at edad upang maghanap ng paraan. Ang bahay na ito ay hindi na isang hotel na bukas para sa mga taong walang respeto sa kanyang pagkatao. Hindi nagustuhan ni Desiree ang narinig na wala ang pagpapanggap nito. Sinabihan niya si Carlo na wag nang magmakaawa at itulak na lamang ang gate dahil sa kanila rin naman daw mapupunta ang bahay na ito sa huli. Dahil sa takot na mapahiya sa mga kapitbahay na nagsisimula ng manood mula sa kani-kanilang mga bintana, mabilis na pinihit ni Carlo ang trangka ng gate na hindi pala nakalak ng maayos. Buong lakas nilang itinulak ang gate at pilit na pumasok sa bakuran, bit-bit ang kanilang mga maleta. Isang matinding galit ang nag-alab sa dibdib ni Lourdes, ngunit hindi siya sumigaw. Ang kanyang galit ay malamig at kalkulado. Nang tangkaing pumasok ni Carlos sa loob ng sala, bit-bit ang unang maleta, hinarangan siya ni Lourdes sa may pintuan. Hindi siya natinag kahit na mas malaki ang kanyang anak sa kanya. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, hinawakan ni Lourdes ang hawakan ng maletang dala ni Carlo. Gamit ang natitirang lakas ng kanyang mga braso, marahas niyang hinila ang bag at binitawan ito pababa sa mga baitang ng hagdan patungo sa semento ng driveway. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig nang tumama ang maleta sa matigas na sahig. Hindi pa doon tumigil si Lourdes. Mabilis siyang lumabas, kinuha ang 2 pang bag na nasa tabi ni Desiree at isa-isa ring itinapon ang mga ito palabas ng kanyang gate direkta sa kalsada kung saan maraming tao ang nakakakita.
Napatanga si Desiree sa sobrang gulat at kahihiyan. Si Carlo naman ay tila nawala ng boses habang pinapanood ang kanyang mga gamit na nakakalat sa kalsada. Tumayo si Lourdes sa gitna ng kanyang bakuran, ang kanyang tindig ay tila isang reyna na nagtatanggol sa kanyang kaharian. Itinaas niya ang kanyang cellphone at malinaw na ipinahayag na tatawag siya sa kapitan ng barangay at sa mga tanod upang ireklamo sila ng panliligalig kung hindi nila agad kukunin ang kanilang mga gamit at aalis sa kanyang paningin. Ang salitang hiya ay tila isang malakas na sampal sa mag-asawa. Sa kulturang Pilipino, ang madungisan ang pangalan sa harap ng komunidad ay isang bagay na mahirap burahin. Nang makita nilang seryoso si Lourdes at nagsisimula ng mag-dial sa telepono, mabilis na kumilos si Carlo. Dali-dali nitong binuhat ang mga maleta pabalik sa taxi na naghihintay sa labas. Si Desiree naman, habang nanginginig sa inis at hiya, ay nagpaabot ng huling sumbat. Sinabi nitong hinding-hindi na raw makikita ni Lourdes ang kanyang apo at magsisisi raw ang matanda kapag dumating ang araw na wala nang titingin sa kanya sa kanyang pag-iisa. Hindi kumurap si Lourdes. Pinanood niya ang pag-alis ng taxi hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lamang ito sa dulo ng kalsada. Nang mawala na sila, dahan-dahan niyang isinara ang gate at sa pagkakataong ito 3 beses niya itong nilock. Bumalik siya sa loob ng bahay at naupo sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang puso ay mabilis pa ring tumitibok, ngunit hindi ito tibok ng takot. Ito ay tibok ng isang taong muling nabuhay. Ang pagmamahal ng isang magulang ay madalas na inihahalin tulad sa isang balon na walang katapusan ang lalim. Ngunit nakakalimutan ng marami na kahit ang pinakamalalim na balon ay natutuyo rin kapag ang mga sumasandok ay walang ibang alam kundi kumuha ng walang pasasalamat. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay hindi ang pagbibigay kundi ang pagtatakda ng hangganan. Ang pagtatapon ng kanilang mga dalahin sa labas ng pintuan ay hindi lamang pagpapaalis sa mga taong mapagsamantala. Ito ay ang pagtatapon sa mga lumang paniniwala na kailangang ubusin ng isang ina ang sarili para lamang matawag na mabuting magulang. Ang sugat ng pagtataksil mula sa sariling dugo ay hindi kailanman ganap na hihilom, ngunit ang sakit na ito ang nagsisilbing sulo upang makita ang daan patungo sa sariling halaga, isang halagang hindi kailanman nakadepende sa pagkilala ng mga taong ang tanging pag-ibig ay para sa sarili nilang luho. Isang linggo matapos ang matinding komprontasyon sa harap ng kanyang gate, natagpuan ni Lourdes ang kanyang sarili sa harap ng isang malaking salamin. Hindi na ang kupasing duster ang suot niya. Sa halip, isang mabulaklak na bestidang yari sa telang koton ang nakabalot sa kanyang katawan at isang manipis na pulbos at lipstick ang nagbigay ng kulay sa kanyang mukha. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. May mga kulubot pa ring oo, ngunit ang mga matang dati ay laging puno ng pag-aalala para sa kanyang anak ay tila nagkaroon ng bagong kislap. Bit-bit ang kanyang bag, naglakad siya patungo sa sentrong pangkomunidad kung saan gaganapin ang unang pagtitipon ng samahan ng mga nakatatandang may sigla na inirekomenda ni Teresa. Ang silid ay puno ng mga tawanan at kwentuhan ng mga taong kasing edad niya. May mga nag-eensayo ng ballroom dancing sa gilid at may mga nag-uusap tungkol sa kanilang mga halaman. Doon niya nakilala si Arturo. Si Arturo ay isang lalaking matikas ang tindig sa kabila ng kanyang puting buhok. Siya ay isang retiradong enhinyero na nagtrabaho sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Ngayon nagmamay-ari siya ng isang maliit na tindahan ng mga espesyal na tsaa na tinawag niyang dambana ng katahimikan. Inimbita ni Teresa si Lourdes na sumama sa kanila sa tindahan ni Arturo matapos ang kanilang sesyon sa pagsasayaw. Ang loob ng tindahan ni Arturo ay mabango, puno ng amoy ng tuyong dahon at bulaklak.
Ang bawat paggalaw ni Arturo habang naghahanda ng tsaa ay may kasamang katahimikan at sining. Inihain niya ang isang tasa ng mainit na tsaa sa harap ni Lourdes. Nag-usap sila tungkol sa maraming bagay. Ikinuwento ni Arturo na ang kanyang dalawang anak ay nasa ibang bansa na rin at bihirang tumawag. Sa simula raw ay masakit, ngunit natutunan niyang ang kaligayahan ay hindi dapat iasa sa presensya ng iba kahit pa sariling anak. Sinabi ni Arturo na ang konsepto ng utang na loob sa pamilyang Pilipino ay madalas na nagiging sandata upang saktan ang mga magulang sa halip na maging bunga ng tunay na pagmamahal. Naramdaman ni Lourdes ang malalim na pagkakaunawa sa mga salita ni Arturo. Pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa sa kanyang nararamdaman. Ang bawat higop ng tsaa ay tila nagpapahupa sa hapdi ng kanyang nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanilang payapang usapan, naramdaman ni Lourdes ang pagyanig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Kinuha niya ito at nakita ang pangalan ni Carlo sa screen. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli ay sinagot niya ang tawag. Ang tinig ni Carlo sa kabilang linya ay puno ng kaba at desperasyon. Sinabi nito na nanganganib ng mahatak ang kanilang kotse dahil 3 buwan na silang hindi nakakabayad ng hulog. Nagmakaawa ang anak, sinabing iyon lamang ang ginagamit nila para ihatid si Enzo sa eskwelahan. Umiiyak si Carlo, ginagamit ang bawat emosyong alam niyang magpapalambot sa puso ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Lourdes. Tumingin siya kay Arturo na tahimik lamang na nagmamasid sa kanya, tila nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Sa isang malamig at matatag na tinig sumagot si Lourdes. Sinabi niya kay Carlo na ang kotse ay isang luho na pinili nilang mag-asawa, kaya responsibilidad nilang panindigan ang bayad nito. Idinagdag niya na kung kailangang maglakad o mag-commute ni Enzo, marahil ay iyon ang magtuturo sa bata ng pagpapakumbaba, isang bagay na hindi natutunan ng kanyang sariling ama. Puno ng galit ang naging sagot ni Carlo. Tinawag niyang walang puso ang kanyang ina, bago nito marahas na pinutol ang tawag. Tinitigan ni Lourdes ang itim na screen ng kanyang telepono. 1 buwan na ang nakakaraan, marahil ay magtatakbo na siya sa bangko upang mag-withdraw ng pera para iligtas ang kanyang anak. Ngunit ngayon, wala siyang naramdamang pagsisisi. Ibinaba ni Lourdes ang telepono sa ibabaw ng mesa. Hinarap niya si Arturo at ngumiti ng tapat. Itinaas niya ang kanyang tasa at dahan-dahang ninamnam ang natitirang mainit na likido, hinahayaang lamunin ng bango ng tsaa ang huling bakas ng panunumbat ni Carlo. Sa sandaling iyon, pinili niya ang kanyang sarili kaysa sa maling pagmamahal na unti-unting umuubos sa kanya. Habang lumulubog ang araw sa labas ng tindahan, pinag-usapan nila ang susunod na aktibidad ng samahan, isang paglalakbay sa labas ng syudad upang bisitahin ang mga lumang simbahan. Sabik na tumango si Lourdes. Ang kanyang buhay ay hindi na umiikot sa isang tawag na puno ng hiling at reklamo. Nagsisimula na itong umikot sa mga bagong kaibigan, sa halimuyak ng tsaa at sa kalayaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang hapon sa sentrong pangkomunidad ay nababalot ng masayang tugtugin ng kundiman. Nag-eensayo ang mga miyembro ng samahan para sa isang gaganaping pagtatanghal ng katutubong sayaw. Si Lourdes na nakasuot ng isang kulay asul na bestida na lalong nagpaangat sa kanyang maamong ganda, ay masayang nakikipagtawanan kay Teresa habang nagpapahinga sa gilid. Malapit sa kanila abala si Arturo sa pag-aayos ng mga kagamitan para sa kanilang merienda. Ang paligid ay puno ng payapang enerhiya, isang mundong binuo ni Lourdes para sa kanyang sarili, malayo sa mga panunumbat at pangungutya ng kanyang pamilya. Ngunit ang kapayapaang ito ay marahas na winakasan nang bumukas ng malakas ang pintuan ng bulwagan. Ang tunog ng pintong tumama sa pader ay sapat na
upang mapatigil ang tugtugin at makuha ang atensyon ng lahat. Pumasok si Desiree na tila isang buhawi. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo. Sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang ilang piraso ng papel. Alam ni Lourdes ang mga papel na iyon, mga dokumentong nagpapatunay ng donasyon ng kanyang bahay at ang pagbabago ng kanyang huling habilin. Marahil ay gumamit ng panunuhol o panlilin lang si Desiree sa opisina ng abogado upang makuha ang impormasyong ito. Walang pakialam si Desiree sa mga matatandang nakatingin sa kanya. Dire-diretso siyang lumapit kay Lourdes sa isang boses na puno ng puot at kawalan ng respeto. Isinigaw niya kung nababaliw na ba ang kanyang biyenan. Itinaas niya ang mga papel at itinanong kung bakit ipinamimigay ni Lourdes ang bahay na dapat ay para sa kanyang asawa at sa kanyang anak na si Enzo. Nanatiling nakaupo si Lourdes, ngunit ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humigpit sa hawak niyang pamaypay. Kalmado niyang sinagot na ang bahay ay sa kanya at may karapatan siyang gawin ang anumang nais niya sa kanyang sariling pag-aari. Ang sagot na ito ay lalong nagpainit sa ulo ni Desiree. Nagsimula siyang magmura at mang-insulto sa harap ng lahat. Tinawag niyang makasarili si Lourdes, isang inang walang puso na mas inuuna pa ang mga estranghero kaysa sa sarili nitong kadugo. Pagkatapos ibinaling ni Desiree ang kanyang paningin kay Arturo na nakatayo sa tabi ni Lourdes. Doon ay nagpakawala si Desiree ng mas masasakit na salita. Inakusahan niya si Arturo na isang manggagancho na nanunustas lamang sa isang matandang ulyanin. Sinabi niyang ginagamit lamang ni Arturo ang tsaa at mabubulaklak na salita upang makuha ang pera ni Lourdes. Ang mga salitang ito ay nagdulot ng malakas na bulungan sa buong silid. Ang konsepto ng hiya o kahihiyang pampubliko ay tila isang malakas na usok na bumabalot sa kanila. Tumayo si Arturo upang ipagtanggol ang kanyang sarili, ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis na lumapit si Desiree kay Lourdes. Tinangka nitong hablutin ang bag ni Lourdes na nasa ibabaw ng mesa, marahil ay naghahanap ng iba pang dokumento o gamit na maaari nitong kunin. Sa pagkakataong ito, hindi na nakapagpigil si Lourdes. Ang lahat ng taon ng pagtitiis, ang lahat ng pait, mula sa narinig niyang usapan sa telepono at ang panglalait sa kanyang dangal at sa kanyang kaibigan ay sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Mabilis na tumayo si Lourdes. Bago pa man mahawakan ni Desiree ang kanyang bag, isang mabilis at malakas na pag-imbay ng braso ang ginawa ni Lourdes. Isang malakas at malutong na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang lakas ng sampal ay nagdulot ng panandaliang paghinto ng oras. Napalingon ang ulo ni Desiree sa gilid at ang kanyang mga daliri ay agad na napahawak sa namumulang bahagi ng kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa gulat hindi siya makapaniwala na ang mahinang biyenan na dati ay kaya niyang tapakan ay nagawa siyang saktan ng pisikal. Hindi pa natatapos si Lourdes. Sa isang boses na galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, malamig at matalim sinabihan niya si Desiree na huwag itong magkakamaling ituro ang kanyang mga daliri sa kanyang mga kaibigan. Binigyang diin ni Lourdes na alam niya ang bawat kasinungalingang ginawa ng mag-asawa mula sa paggamit sa pangalan ni Enzo hanggang sa planong pagbabakasyon sa Maldives gamit ang kanyang pinaghirapan. Isiniwalat ni Lourdes sa harap ng lahat ang katotohanan na ang kanyang manugang at ang sarili niyang anak ay naghihintay lamang sa kanyang kamatayan upang mapakinabangan ang kanyang ari-arian. Sinabi niyang ang sampal na iyon ay hindi lamang para sa kawalan ng respeto nito ngayon, kundi para sa lahat ng mga gabing pinagmukha siyang tanga sa sarili niyang bahay. Napatingin si Desiree sa paligid. Nakita niya ang mga mukha ng mga tao at mga matatandang. Dati ay kinukutya niya, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong puot at pagkasuklam. Ang bulungan ng komunidad
ay parang mga bubuyog na sumusurot sa kanyang pandinig. Ang kahihiyang ito ay hindi niya kayang tagalan. Nanginginig sa galit at hiyang naramdaman, mabilis na pinulot ni Desiree ang kanyang mga gamit at tumakbo palabas ng bulwagan, iniiwan ang mga papel na punit-punit sa sahig. Naiwang nakatayo si Lourdes, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba. Nilapitan siya ni Teresa at Arturo upang alalayan, ngunit itinaas niya ang kanyang kamay upang sabihing maayos lamang siya. Tumingin siya sa mga kaibigan niya, humingi ng paumanhin sa kaguluhang nangyari at dahan-dahang naupo. Bagamat nanginginig pa ang kanyang mga kamay, naramdaman niya ang isang pambihirang gaan sa kanyang kalooban. Ang kasakiman ng tao ay parang isang anay na tahimik na kumakain sa pundasyon ng isang tahanan hanggang sa ito ay biglang gumuho. Nakakasuka isipin na ang dugo na dapat ay simbolo ng pagkakaisa at kalinga ay nagiging lason kapag nahaluan ng pagnanasa sa material na bagay. Sa hapong iyon, hindi lamang ang pisngi ni Desiree ang nag-init. Doon ay tuluyang nadurog ang huling hibla ng pag-asang may natitira pang kabutihan sa puso ng mga taong itinuring niyang buhay. Ang isang sampal ay hindi lamang pisikal na sakit. Ito ay ang tunog ng paggising mula sa isang mahabang bangungot na pagtanto ni Lourdes na ang pinakamalupit na kaaway ay hindi ang mga taong nasa labas, kundi ang mga taong pinatira mo sa iyong puso habang sila ay may hawak na kutsilyo sa iyong likuran. Sa bawat piraso ng papel na nagkalat sa sahig, naroroon ang abo ng isang pamilyang namatay dahil sa sarili nilang kawalan ng busilak na kaluluwa. Ang gabi ay tila mas mahaba at mas malamig kaysa sa karaniwan. Matapos ang naganap na kaguluhan sa bulwagan, inuwi ni Arturo si Lourdes sa kanyang bahay. Habang naglalakad sila sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga poste sa kalsada, walang gaanong salitang namutawi sa pagitan nila. Sapat na ang init ng presensya ni Arturo upang pakalmahin ang nanginginig pa ring kalamnan ni Lourdes. Bago ito magpaalam, hinawakan ni Arturo ang kanyang kamay at pinaalalahanan siyang magpahinga ng mabuti dahil ang bukas ay may dalang panibagong pag-asa. Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay marahas na binasag ng isang matinis at paulit-ulit na tunog mula sa kanyang telepono na nakapatong sa side table. Nagising si Lourdes na may kaba sa dibdib. Sa ganitong oras, ang bawat tawag ay tila isang masamang balita na ayaw mong tanggapin. Nang makita niya ang pangalan ng isang hindi kilalang numero, nanginginig niyang sinagot ang linya. Isang boses ng isang lalaki na nagpakilalang mula sa emergency room ng isang pampublikong ospital ang nagsabing ang kanyang anak na si Carlo ay dinala doon matapos ang isang malubhang aksidente sa kalsada. Nawalan ng kontrol sa manibela si Carlo dahil sa kalasingan at bumangga ang sasakyan sa isang konkretong barikada sa gilid ng highway. Sa loob ng 30 minuto, natagpuan ni Lourdes ang kanyang sarili na naglalakad sa mahabang pasilyo ng ospital. Ang amoy ng gamot, ang maputlang liwanag ng mga fluorescent lights sa kisame at ang tunog ng mga gulong ng stretcher na itinutulak ng mga nurse ay nagdulot ng pagkahilo sa kanya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Desiree na nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader at humahagulgol. Ang suot nitong mamahaling damit ay may bahid ng dugo at dumi at ang makeup nito ay tuluyan ng kumalat sa kanyang muka dahil sa pag-iyak. Nang makita ni Desiree si Lourdes, agad itong tumayo at tumakbo, palapit na tila ba nakakita ng isang tagapagligtas. Niyakap nito ang biyenan ng mahigpit habang nagsusumamo. Sinabi ni Desiree na nasa kritikal na kondisyon si Carlo at kailangang dumaan sa isang agarang operasyon upang maisalba ang buhay nito. Ngunit may isang malaking hadlang, kailangan ng malaking halaga para sa paunang deposito at para sa mga kagamitang gagamitin sa operasyon. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling lumabas ang tunay na motibo ni Desiree.
Sinabi nitong wala na silang pera, na ang huling natira sa kanilang account ay nagamit na para sa deposito ng kanilang bakasyon na hindi na maibabalik. Nagmakaawa ang manugang kay Lourdes na tulungan silang muli na gamitin ang pera nito para sa operasyon ni Carlo. Tumingin si Lourdes sa pintuan ng operating room. Sa kabila ng lahat ng sakit ng pagtataksil at ng mga masasakit na salitang narinig niya, naroon pa rin ang hibla ng pagiging isang ina. Ang dugo ni Carlo ay dugo rin niya. Ang bawat sugat ng anak ay tila hiwa rin sa kanyang sariling balat. Hindi nagsalita si Lourdes. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kanyang bank account at sa huling pagkakataon, naglipat siya ng 50,000 piso para sa paunang gastusin ng ospital. Ngunit habang ginagawa niya ito, walang kahit anong emosyon ang nakaguhit sa kanyang mukha. Ginawa niya ito hindi dahil sa pagmamahal na bulag, kundi dahil sa obligasyon ng pagiging tao. 3 oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Sinabi nitong naging matagumpay ang operasyon, ngunit kailangang manatili ni Carlo sa intensive care unit dahil sa mga pinsala sa kanyang katawan. Ligtas na ang buhay nito, ngunit malayo pa ang tatahaking landas para sa tuluyang paggaling. Nang marinig ito ni Desiree, tila nakahinga ito ng maluwag. Ngunit hindi pa natatapos ang gabi nang muli itong lumapit kay Lourdes. Sa isang tono na tila ba wala nang nangyaring sampalan noong nakaraang araw, sinabi ni Desiree na dahil kailangang magtrabaho siya upang may pambayad sa iba pang gastusin, baka raw pwedeng si Lourdes na ang magbantay kay Carlo sa ospital, araw at gabi. Idinagdag pa nito na sanay naman daw ang matanda sa pag-aalaga at wala naman itong ibang pinagkakaabalahan. Tinitigan ni Lourdes si Desiree. Nakita niya ang isang taong hanggang sa huling sandali ay iniisip lamang ang sariling kapakanan. Sa gitna ng trahedya, ang tingin pa rin ni Desiree kay Lourdes ay isang kasangkapan, iisang manggagawa na pwedeng utusan. Dito naramdaman ni Lourdes ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nadurog at naging abo. Sa isang malamig at matalim na boses, sinagot ni Lourdes ang kanyang manugang. Sinabi niyang ang perang ibinigay niya kanina ay ang huling tulong na makukuha nila mula sa kanya. Binigyang diin niya na hindi siya isang nurse o katulong na pwedeng iwanan sa ospital habang ang iba ay nagpapakasasa sa labas. Sinabi ni Lourdes na kukuha siya ng isang profesional na tagapag-alaga o caregiver para kay Carlo, ngunit ang bayad para doon ay ibabawas niya sa matitirang 10,000 piso sa kanyang habilin. Pagkatapos nito, tinalikuran ni Lourdes si Desiree na nakatulala sa gitna ng pasilyo. Naglakad siya palabas ng ospital habang sumisikat ang araw. Ang liwanag ng umaga ay tumama sa kanyang mukha, ngunit sa loob niya naroon ang isang malalim at madilim na hukay ng pagkabigo. May mga sugat na kahit anong tahi ay hindi na muling magsasara, lalo na kung ang mismong kamay na dapat magpapagaling ay siya ring may hawak ng patalim. Ang trahedya ng pamilyang Pilipino ay madalas na nakaugat sa maling interpretasyon ng pagmamahal, na ang pagiging anak ay isang lisensya upang ubusin ang magulang at ang pagiging magulang ay isang sumpa ng walang hanggang pagbibigay. Sa gabing ito, sa loob ng maputlang pasilyo ng ospital, nasaksihan ni Lourdes ang pinakamasakit na anyo ng katotohanan na ang dugo ay hindi garantiya ng katapatan. Ang pagkabali ng mga buto ni Carlo sa kalsada ay simbolo lamang ng mas malalim na pagkabasag, ang pagkabasag ng isang banal na ugnayan na dinungisan ng kasakiman. Ang pag-ibig kapag wala ng rason at hangganan ay hindi na pag-ibig kundi isang anyo ng pagpapakamatay. Sa sandaling piliin mong iligtas ang iyong sarili mula sa apoy ng kanilang pang-aabuso, doon mo lamang mauunawaan na ang tunay na kaligtasan ay nagsisimula sa matapang na pagtanggap na may mga taong sadyang hindi karapat-dapat sa iyong mga sakripisyo, gaano mo man sila kamahal. Ang amoy ng antiseptic at matapang na gamot
ay tila nakadikit na sa mga dingding ng puting silid kung saan nakahiga si Carlo. 2 linggo na ang nakalipas simula nang maganap ang aksidente at bagamat unti-unti nang bumabalik ang kulay sa mukha ng anak ni Lourdes, ang katahimikan sa pagitan nila ay nananatiling kasing lamig ng semento sa morgue. Isang hapon pumasok si Desiree sa silid bitbit ang isang plastik na planggana na puno ng maligamgam na tubig at ilang piraso ng bimpo. Mukha siyang pagod ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapanuri. Nang walang anumang pasabi inilapag niya ang planggana sa harapan ni Lourdes na noon ay tahimik na nagbabasa ng libro sa tabi ng bintana. Sa isang tono na tila nag-uutos sinabi ni Desiree na kailangan niyang umalis sandali upang magtungo sa isang salon para magpalinis ng kuko at magpaayos ng buhok. Ayon sa kanya ang labis na pag-aalala kay Carlo ay nagdulot sa kanya ng matinding stress na kailangan niyang ilabas. Inasahan niyang si Lourdes ang inang laging handang maglingkod ang hahawak ng bimpo upang punasan ang katawan ni Carlo. Tiningnan ni Lourdes ang planggana. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang tingin kay Desiree. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim na pagkapagod na may halong determinasyon. Dahan-dahan niyang itinulak ang planggana palayo sa kanya. Sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat ng isang pinal na desisyon, sinabi ni Lourdes na hindi na niya kailanman hahawakan ang bimpong iyon. Ipinaliwanag niya na ang kanyang tungkulin bilang ina na magligtas ng buhay ay natapos na nang bayaran niya ang paunang operasyon. Mula sa sandaling iyon, ang pag-aalaga sa asawa ay tungkulin ni Desiree at kung hindi nito kaya, mayroon nang kinuha si Lourdes na professional na caregiver na darating sa loob ng 1 oras. Nagulat si Carlo sa marahas na pagtanggi ng kanyang ina. Mula sa kanyang kama, pilit siyang nagsalita sa isang paos na boses nagtatanong kung bakit tila nagbago na ng husto ang ina. Ipinaalala ni Carlo na siya ang nag-iisang anak nito at ang pag-aalaga sa kanya ay isang sakripisyong dapat ay malugod na tinatanggap ni Lourdes. Tumingin si Lourdes sa kanyang anak. Nakita niya ang isang lalaking nasa hustong gulang, ngunit ang isipan ay nananatiling nakadikit sa laylayan ng duster ng kanyang ina para sa sariling kaginhawaan. Sinagot niya si Carlo na ang pagmamahal ay hindi nangangahulugan ng pagiging alipin. Sinabi niyang ang kanyang mga kamay ay masyado nang matanda para punasan ng dumi ng mga taong hindi marunong rumespeto sa kanyang dangal. Sa gitna ng tensyon, isang mahinang katok ang narinig sa pintuan. Pumasok si Arturo bitbit ang isang termos na puno ng mainit na lugaw at isang maliit na basket ng prutas. Ang kanyang presensya ay tila isang sariwang hangin sa loob ng nasasakal na silid. Nang makita ni Desiree si Arturo, muling nag-alab ang kanyang poot. Sa isang matinis na pananalita, kinuwestiyon niya kung bakit laging nakabuntot ang matandang ito kay Lourdes. Ininsulto niya si Arturo, tinawag itong isang mang-aagaw ng atensyon at pilit na idinadamay ang kanyang biyenan sa mga walang kwentang samahan ng mga matatanda. Tumayo si Lourdes at lumapit sa tabi ni Arturo. Hindi siya nagpatinag sa mga salita ni Desiree. Hinawakan niya ang braso ni Arturo bilang simbolo ng kanyang panig. Sa harap ng kanyang anak at manugang ipinahayag ni Lourdes na si Arturo ang taong nagbigay sa kanya ng respeto at pagkakaibigan sa panahong ang sarili niyang pamilya ay pinaplano na ang kanyang libing. Sinabi ni Lourdes kay Desiree na ang bawat sentimong ibinayad sa ospital ay utang na dapat nilang bayaran sa kanya sa hinaharap, hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi upang matutunan nila ang halaga ng bawat pawis na ninakaw nila sa kanya. Binigyang diin niya na ang ranggai o hangganan ay naitakda na. Ang kanyang bahay ay hindi na muling magiging kanlungan ng mga taong mapagsamantala. Mula sa kanyang kama, ang mga mata ni Carlo ay nagtubig.
Marahil ay sa unang pagkakataon nakita niya ang kawalan ng pag-asa na muling maibalik ang dating Lourdes na sunod-sunuran sa kanila. Tumingin si Lourdes kay Carlo sa huling pagkakataon bago lumabas ng silid. Sinabi niya na ang pagmamahal niya bilang ina ay mananatili, ngunit ang kanyang pagkatao ay hindi na muling yuyuko sa kanilang kasakiman. Pagkatapos kasama si Arturo, lumakad siya palabas ng ospital. Ang tunog ng kanyang sapatos sa til na sahig ay tila isang martsa ng kalayaan. Iniwan niya ang planggana ng tubig na hindi man lamang nabawasan ang init kasing lamig ng relasyong tuluyan nang nagbago ang anyo. Sa labas ang araw ay malapit ng lumubog, ngunit para kay Lourdes ang bawat hakbang palayo sa silid na iyon ay isang hakbang patungo sa isang bagong umaga na siya na ang may-ari ng sariling tadhana. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay tila may dalang kakaibang basbas. Sa loob ng kanyang silid, maingat na itinupi ni Lourdes ang kanyang huling piraso ng damit at inilagay ito sa loob ng kanyang maleta. Sa ibabaw ng kanyang kama, nakalatag ang kanyang pasaporte at ang tiket para sa kanyang paglalakbay patungong Japan kasama ang samahan. Pagkaraan ng maraming taon ng pag-aalay ng bawat sentimo at bawat pangarap sa iba, sa wakas ay hawak na niya ang katuparan ng kanyang sariling mithiin. Bago isara ang maleta, kinuha niya ang maliit na kahon ng pelus. Binuksan niya ito at pinagmasdan ang kwintas na perlas ng kanyang ina. Ang bawat butil ay kumikinang tila nagpapaalala sa kanya na ang dangal ay hindi nawawala basta't marunong kang tumindig para sa iyong sarili. Isinuot niya ito, naramdaman ang lamig ng mga perlas sa kanyang balat, isang pakiramdam na nagpabuo sa kanyang pagkatao. Isang huling tingin ang ibinigay ni Lourdes sa kanyang lumang bahay. Malinis ito, payapa, at wala na ang mabigat na enerhiya ng panunumbat. Alam niyang ang bahay na ito ay magiging silungan ng mga katulad niyang matatanda sa hinaharap, at ang kaisipang iyon ay nagdulot ng init sa kanyang puso. Pagdating sa Ninoy Aquino International Airport, sinalubong siya ng ingay at kabilisan ng paligid. Ang ugong ng mga makina, ang dagsa ng mga taong may kani-kaniyang destinasyon at ang amoy ng kape sa bawat sulok ay nagbigay sa kanya ng pananabik. Doon ay nakita niya ang kanyang mga kaibigan mula sa samahan, kabilang si Teresa, na hindi mapigilan ang pag-uusap dahil sa sobrang galak. Ngunit sa gitna ng karamihan, may nakita siyang 3 pamilyar na bulto na naglalakad patungo sa kanya. Si Carlo ay nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ni Desiree. Ang anak ni Lourdes ay may mga benda pa braso, ngunit mas maayos na ang hitsura nito kaysa noong huli silang magkita sa ospital. Si Desiree naman ay simple lamang ang suot, wala na ang mga mamahaling alahas at makapal na make-up. Sa tabi nila hawak ni Desiree ang kamay ng batang si Enzo. Tumigil sila sa harap ni Lourdes. Ang katahimikan ay namayani sa gitna ng maingay na terminal. Tumingin si Carlo sa kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at kalungkutan. Sa isang mahina at nanginginig na boses, humingi siya ng tawad. Inamin ni Carlo na huli na nang mapagtanto niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Sinabi niyang ang kanyang pagiging bulag sa kasakiman ay muntik nang kumitil sa kanyang buhay at tuluyang umubos sa pagmamahal ng kanyang ina. Maging si Desiree ay dahan-dahang yumuko. Sa isang boses na wala ng bahid ng kaplastikan, nagsabi siya ng paumanhin. Sinabi niyang ang lahat ng nangyari ay nagsilbing isang masakit na leksyon para sa kanilang mag-asawa. Ngayon ay kailangan nilang magsimulang muli, mula sa wala maghanap ng trabaho at unti-unting bayaran ang lahat ng kanilang pagkakamali. Hindi sumagot si Lourdes ng mabilisan. Pinagmasdan niya ang kanyang anak. Naramdaman niya ang pamilyar na hapdi, ngunit hindi na ito ang uri ng sakit na nagpapaluhod sa kanya. Lumapit ang batang si Enzo at iniabot sa kanya ang isang piraso ng papel. Isa itong drawing ng isang malaking bahay, isang puno at isang matandang babaeng nakangiti. Sinabi ng bata na mahal niya ang kanyang lola
at hihintayin nito ang kanyang pagbabalik. Yumuko si Lourdes at hinaplos ang pisngi ng kanyang apo. Tumingin siya kay Carlo at Desiree. Sinabi niya na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na maibabalik ang lahat sa dati. Ang mga hangganan na kanyang itinakda ay mananatili para sa kabutihan ng lahat. Pinayuhan niya ang mag-asawa na gamitin ang pagkakataong ito upang maging tunay na mga magulang at responsableng tao. Binigyan niya sila ng sapat na halaga para sa panimulang gastusin ni Enzo. Ngunit malinaw niyang sinabi na iyon na ang huling regalo na matatanggap nila. Nang dumating ang oras ng pag-check-in, tumalikod na si Lourdes. Hindi siya lumingon nang may panghihinayang. Sa malapit sa boarding gate, naghihintay si Arturo. Hawak nito ang isang maliit na bungkos na mga sariwang bulaklak at isang bagong libro na maaari niyang basahin sa loob ng eroplano. Ang ngiti ni Arturo ay tila isang pangako ng isang bagong kabanata, isang pagkakaibigan na nakabatay sa respeto at pagpapahalaga sa isa't isa. Sinabi ni Arturo na maghihintay siya sa pagbabalik ni Lourdes upang ipagpatuloy ang kanilang mga paglalakbay. Habang paakyat sa eroplano, naramdaman ni Lourdes ang pambihirang gaan ng kanyang pakiramdam. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang paggalaw ng mga sasakyan sa ibaba hanggang sa tuluyang umangat ang eroplano patungo sa ulap. Ang malawak na asul na langit ay tila sumasagisag sa kanyang bagong buhay, malaya payapa at puno ng liwanag. Ang buhay sa edad na 60 ay hindi ang dulo ng isang kalsada, kundi ang simula ng isang paglalakbay kung saan ang bitbit mo na lamang ay ang iyong sariling halaga. Madalas nating ginugugol ang ating kabataan at lakas sa pagbuo ng mga tulay para sa ibang tao nang hindi namamalayan na ang mga taong pinaglalaanan natin ay siya ring may hawak ng sulo upang sunugin ang ating mga sakripisyo. Ang pagtanggap sa masakit na katotohanan tungkol sa ating mga mahal. Sa buhay ay tila isang operasyon na walang pamanhid, nakakamatay ang hapdi. Ngunit ito lamang ang tanging paraan upang alisin ang bulok na bahagi ng ating pagkatao. Ang bawat sugat na iniwan ng pagtataksil ng sariling dugo ay mananatiling pilat sa ating puso, hindi upang ipaalala ang sakit, kundi upang maging saksi sa ating katatagan. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ng isang ina ay hindi ang pagpapakain sa isang anak na walang kabusugan, kundi ang tapang na bitawan ang kamay na humihila sa kanya pababa. Kailangan nating matutunang yakapin ang sariling sugat upang makita na ang pag-iisa ay hindi katumbas ng pangungulila. Ang kalayaan ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa matapang na paghaharap sa katotohanan at sa pagpiling mabuhay para sa sarili bago tuluyang maglaho ang huling sinag ng araw. Sa paglipad ni Lourdes patungo sa ibang bansa, iniwan niya ang isang inang martir at isinilang ang isang babaeng sa wakas ay natutong mahalin ang sarili.